Pag sinabing bagong tipan sa Biblia, dapat alam natin yon. Bakit po ang Ebanghelyo ba ni Kristo o bagong tipan ay hindi everlasting covenant? Yung pong Ebanghelyo ni Kristo. Kasi yung pagkabanggit po ni Dugdog, meron tayong lilinawin. Dahil ang tanong niya, ang Ebanghelyo ba ni Kristo o bagong tipan ay hindi everlasting covenant? Siguro, linawin po natin mga kapatid, yung Ebanghelyo ni Kristo at saka yung bagong tipan. Kasi alam niyo po, sa mga nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng Biblia mga kapatid, pag sinabing bagong tipan, ay iba ang interpretasyon. Katulad ng ating mga pag-aaral, ng mga nakaraan, mga ginigil ng mga taga-subaybay, ay sa bawat talata, sa bawat mga aklat at kapitulo at bersikulo ng Biblia, ay dapat na alamin natin yung konteksto. Hindi natin siya bibigyan ng agad-agad na ipaliwanag na hindi natin tinitin kung anong context. Lalo na pag sinabing bagong tipan. Diyan ho kasi Brother Gomer, nagkakaroon ng problema. Pag sinabing bagong tipan, sigurado tayo kahit yung mga hindi Adventist, pag sinabing bagong tipan, hindi po tiyakan kung anong tinutukoy doon. Yan ba yung pagkaintindi natin mula sa Mateo hanggang Apokalipsis? Yan kasi pag sinabing bagong tipan, yan kaagad eh. Kaya pag sinabi ng iba, wala tayo sa lumang tipan, bagong tipan na tayo. Yan ang tinutukoy nila. Pag sinabing bagong tipan sa Biblia, dapat alam natin yon. At ano ang connection nito dito sa tinatawag na everlasting covenant na tinatawag? Baka naman din pati yung salitang everlasting covenant ay hindi rin natin naintindihan ng tama, ay ating ipapaliwanag ito. Kaya kahit na ganyan ang pagkatanong, Brother Gober, nakitaan ko ito ng magiging magandang resulta ng ating sagot. Kaya ibibigay ko sa iyo yung unang bahagi ng sagot dito, tas pagtulungan natin kung papaano natin ipapakita sa banal na kasulatan yung tinatawag na Ebanghelyo ni Kristo. At ano naman yung bagong tipan na yan, at ano po yung everlasting covenant. So yan po yung aming liwanag, papalawakin sa ating pong programa ngayong gabi. Brother Gomer, ano yung nakita mong dapat natin na bigyan ng liwanag sa pamagitan ng tanong na ito ni Jigo Dugdog? Yan, maraming salamat, Brother Johnson. So, ang dahilan po ng mga ganitong klaseng tanong, Brother Johnson, ay sa kanilang pagkakaunawa na ang kaligtasan sa lumang tipan at ang kaligtasan sa bagong tipan ay magkaiba ang paraan. So, dyan po ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga kaisipan, Brother Johnson. Kasi akala nila sa lumang tipan, iba yung paraan ng pagliligtas ng Diyos. At sa bagong tipan naman ay iba rin. Kaya ginagamit nila yung Ebanghelyo ni Kristo. Na para bagang sa lumang tipan ay hindi umiiral ang Ebanghelyo ni Kristo. No? So, titingnan po natin sa Biblia, ilan ba ang Ebanghelyo, Brother Johnson? Yan. 'Di ba? Tama. Mayroon ba talagang dalawang Ebanghelyo? Sa banal na kasulatan, dalawang paraan ng pagliligtas ng Diyos. Maliwanag ang sinasabi ni Apostol Pablo, Brother Johnson. Babasahin ko na muna itong nasa Galatia, 1 ang talata 7. Sabi niya, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Ayan. So dito, Brother Johnson, nababasa natin maliwanag, ebanghelyo ni Kristo. Ayan. Pero ang sabi niya sa talatang 8, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng
anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral, ang sabi rito, sa inyo ay matakwil. So maliwanag, Brother Johnson, na kahit kay Apostol Pablo ay meron lamang talagang isang ibanghelyo eh. Kaya nga ang sabi niya, kung itataas natin doon sa talatang 6, ang sabi ni Apostol Pablo ganito eh, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ibanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ibanghelyo. Yan, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsiligalig at nangagsiibig na pasamain ang ibanghelyo ni Kristo. So ang tanong dito ngayon, Brother Johnson, ito bang ibanghelyo ni Kristo na ito hindi umiiral sa panahon ng lumang tipan? Kasi kung titingnan po natin, mga kapatid, ay mayroon pong binabanggit, Brother Johnson, na walang hanggang ibanghelyo eh. No? Ang sabi dito, babasahin ko muna itong Apokalipsis, Brother Johnson. Sa 14, ang talata ay 6, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan. Ito yun everlasting gospel. Upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. So maliwanag, Brother Johnson, na yung walang hanggang ibanghelyo na pinag-uusapan natin ay ito po yung ibanghelyo ni Kristo. Ngayon ang tanong, Brother Johnson, kailan ito nag-umiral? Kailan ito nag-umpisa? Yung tinatawag na walang hanggang ibanghelyo. Okay? Ngayon, tingnan po natin. Sa isang talata ng Galacia, pansinin po ninyo ito. Sa isang talata ng Galacia sa 3, ang talata ay 8, ay ganito po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Sabi niya, at sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ibanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Napakaliwanag, Brother Johnson, na itong pinag-uusapan nating ibanghelyo ni Kristo ay ipinangaral na kay Abraham eh. O, di ba? O, ito tingnan po natin. Ano yung binabanggit ni Apostol Pablo na ipinangaral kay Abraham? Tingnan po ninyo ang Genesis sa 22, ang talata ay 18, Brother Johnson. Ang sabi dito, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. So ito yung tinutukoy dito, Brother Johnson, na walang hanggang ibanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, ako'y makikipagtipan sa iyo ng walang hanggang tipan. Ngayon, kanino ito ginawa ng Diyos, Brother Johnson? Kanino ito ginawa? Tingnan po ninyo sa awit. Ito po ha. Sa awit 105, itaas natin sa 7 siguro, Brother Erwin. Sabi niya dyan, siya ang Panginoon nating Diyos. Ang kanyang mga kahatulan ay nangasa buong lupa. Sa talatang 8, kanyang inalaala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita na kanyang iniutos sa libong salit-saling lahi. Ano itong tipan na ito? Sa talatang 9. Ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac. Sa talatang 10. At pinagtibay yaon kay Jacob na pinakapalatuntunan sa Israel na pinaka walang hanggang tipan. Nakita po ninyo? So yung palang tinatawag dito, Brother Johnson, na walang hanggang tipan sa banal na kasulatan, ito pala yung ginawa ng Diyos kay Abraham.
At kung babalikan pa natin ng talagang gusto mong balikan pa ito, ay ito yung pangako ng Diyos sa Genesis 3 verse 15. Basahin nga natin po yung Genesis 3, ang talata ay 15. Ano ba ang sabi dito ng ating Panginoon? Ng ating Panginoong Diyos sa 3:15. Ito po yung pangako eh. At ito naman ay hindi kayang tutulan, Brother Johnson, ng kahit sino mang nag-aral talaga ng banal na kasulatan o ng theology, na itong Genesis 3:15, ito yung unang pahayag ng Ebanghelyo. Na ang sabi diyan, at pag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So sa talatang ito ay mayroong tinutukoy na binhi. Kaya nga, kung ating susundan itong binhi na ito, kung sino ito, ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Paano po natin natiyak na ito ang ating Panginoong Hesukristo na yun ang ipinangako kay Abraham? Ito yung walang hanggang tipan na binabanggit. Parsinin po ninyo ang talata sa Lucas. Ito po ay nasa bagong tipan na ito, Brother Johnson. Sa Lucas ay ganito po yung ating mababasa sa Kapitulo 1. Ang talata nito po ay nasa, umpisahan siguro natin sa talatang 67, para at least makita po natin yung context ng sinasabi po rito ni Zacarias. Ang sabi po rito, at si Zacarias po, siya po yung ama ni Juan Bautista. Okay? Na kanyang ama ay napuspos ng Espiritu Santo at ng hula na nagsasabi. Ano ang sabi ni Zacarias? Purihin ang Panginoon, sabi niya, ang Diyos ng Israel, sa talatang 68, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Sa sunod na talata, at nagtaas sa atin ng isang sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na kanyang alipin. 70, gaya ng sinasabi sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta na nagsilitaw buhat ng unang panahon. 71, kaligtasang mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng nangapupuot sa atin. Ang sabi rito. Sa talatang 72, sabi niya, upang magkaawang gawa sa ating mga magulang. Ayan. At ito na po, pansinin po ninyong mabuti. At alalahanin ang kanyang banal na tipan, ang sumpa, sa talatang 73, ang sumpa na isinumpa niya kay Abraham na ating ama. So napakaliwanag nito mga kapatid, na yung walang hanggang tipan, yung Ebanghelyo ni Kristo, ay ito na po yung ipinangangaral noong una pa kay Abraham, ipinangaral na po ito. Kaya nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ito yung katuparan ng pangako eh. At kung makikita po ninyo, tingnan po ninyo, dito rin sa Lucas pa rin, 46. Ito naman yung pahayag ni Maria, Brother Johnson. Si Maria na ina ni Jesus. Ang sabi niya, at sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. 48, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat, maghahali-haliling lahi. 49, sapagkat ginawan ako ng makapangyarihan ng mga bagay, ng mga dakilang bagay, at banal ang kanyang pangalan. 50, at ang kanyang awa ay sa mga lahi sa natatakot sa kanya. 51, isinambulat niya ang mga palalo sa paggunam-gunam ng kanilang puso. 52, ibinaba niya ang mga prinsipe sa mga luklukan nila at itinaas ang mga may mababang kalagayan. Binusog niya ang nangagugutom ng mabubuting bagay at pinaalis niya ang mayayaman na walang anuman. 54, tumulong siya sa Israel
na kanyang alipin upang maalala niya ang awa. Napansin po ninyo? Sa 55, gaya ng sinabi niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. So ito, Brother Johnson, napakaliwanag po nito na yung ebanghelyo ni Kristo ay ito po talaga yung umiiral noon pa man. No? Nagkamali lang talaga sila na iniisip nila na yung kaligtasan ay magkaiba ang paraan. Pero sa ating pagbabasa, itong ebanghelyo na itinuro kay Abraham, ipinangaral kay Abraham, ito yung ebanghelyo talaga. Walang ibang ebanghelyo. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, sa Gawa 3, tingnan po ninyo, nung nangaral ang Apostol Pedro, sa Gawa 3, ay ganito yung kanyang binanggit eh. Tingnan po ninyo, sa talatang 25, kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinasabi kay Abraham. Napansin po ninyo? Itong tipan ng Diyos kay Abraham na tinatawag sa Biblia na walang hanggang tipan, abay ito yung ipinangangaral, Brother Johnson, ng mga apostol na walang iba kundi ito ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi niya rito, at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Napakaliwanag po nito eh. At sa talatang 26, ang sabi niya, sa inyo una-una, nang maitindig na ng Diyos ang kanyang lingkod, ay sinugo niya upang kayo'y pagpalain sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga katampalasanan. So maliwanag po na ang Biblia po ay nagtuturo ng isa lamang ebanghelyo. At ito po yung ebanghelyo ni Kristo na itinuro kay Abraham at hanggang sa ating mga panahon ngayon, Brother Johnson, ito pa rin yung ebanghelyo, walang iba. Kaya nga medyo na-confuse po sila rito eh, yung mga may ganyang katwiran, yung ebanghelyo ni Kristo na daw ngayon ang dapat sundin, bagong tipan. Pero hindi nila naintindihan, Brother Johnson, mamaya ipaliwanag mo, ito po yung walang hanggang ebanghelyo. Kaya nga hanggang sa Apokalipsis, binasa na po natin kanina, ito pa rin po yung ipinangangaral, yung walang hanggang ebanghelyo na ipinangaral na nung una pa sa mga magulang, Brother Johnson. Kaya wag po tayo mag-isip na mayroong dalawang klaseng ebanghelyo o dalawang klase ng paraan ng kaligtasan na ibinigay ang Diyos. Isa lang po yan. At ang katuparan po niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, Brother Johnson. Pansinin ho ninyo, idadagdag ko lang bago tayo pumunta, may maraming mga magagandang tanong na pumasok. Yung pong salitang ebanghelyo ni Kristo o bagong tipan ay malinaw na ang ibig pong sabihin ni Jigo Dugdog, yung ebanghelyo ni Kristo o bagong tipan, tinatanong niya, yan everlasting covenant. Ngayon, narinig naman ninyo yung paliwanag ni Brother Gomer. Magbibigay lang po ako ng ilang kaalaman o impormasyon o dagdag kaalaman po sa atin para hindi po tayo magkamali. Kapag isinearch po natin yung word na bagong tipan, ay meron pong lalabas na mga talata sa Biblia. O, ipapakita ko dito bagong tipan. Pagka sinearch po ninyo yan, yung pong lalabas, tulad nito mababasa natin, Lucas 22:20, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Ayan. O, tingnan po ninyo Ikalawang talata ay itong nasa 1 Korinto 1:25. Yan. Tinatukoy din dyan sa gitnaan, makikita nyo dyan, ang sarong ito'y siyang bagong tipan. Yun po yung hawak ni Kristo noong sa huling hapunan, na yung pong saro na mayroong laman ng inumin ay simbolo ng kanyang bagong tipan. Ano po? Ang sumunod po dyan ay mababasa natin sa 2 Korinto. O yan, 2 Korinto, ba't tayo nang sumunod ito? Yan, pakisundan mo nga, Brother Erwin. 2 Korinto 3:6. Yan. Sa 2 Korinto 3:6, nakalagay naman dyan,
na sa amin naman ay nagpapaging sapat sa mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu. So yan po mga kapatid. Ang sumunod ho ay itong nasa Hebreo 8, talatang 8, na kalagay po riyan, bagong pakikipagtipan naman ang binabanggit ho dyan. Tapos doon sa 8:13 nitong Hebreo, sabi naman dyan, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluman niya ang una. Datapot ang nagiging luma, tumatanda ay malapit ng lumipas. Kung titingnan po ninyo rito, yung konteksto niyang 8:13, nagtuturo pa rin yan sa dugo ng ating Panginoon. Halos po yan, pag sinabing bagong tipan mga kapatid, ay tumutukoy po yan doon sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At yan din po yung tinatawag na ebanghelyo or gospel o mabuting balita. Yan. Ang isang magiging problema po rito, mga kapatid, pag ito namang everlasting covenant na sinabi ni Jigo Dugdog na pinagsama niya na sinasabi rito, yung ebanghelyo ni Kristo, bagong tipan, ay hindi ba daw yan ang everlasting covenant? Ang masasagot natin doon mga kapatid ay meron ho iyang kaugnayan pero maraming talata sa Biblia na hindi mismo yung tinutukoy na everlasting covenant ang sentro. Kasi tulad halimbawa, Brother Gomer, yung pong walang hanggang tipan na tinatawag. Yung una binanggit yung walang hanggang tipan ay dito sa Genesis chapter 9 verse 16. Nang sabi rito, at ang paghahari ay nasa alapaap at aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. Everlasting covenant ito. Kaya nga sa una pa lang kanina sabi ko, dapat tinitingnan yung konteksto. Dahil dito, malinaw po dito mga kapatid na ang tinutukoy na walang hanggang tipan o everlasting, yung rainbow. Hindi si Kristo o hindi yung bagong tipan. Kaya nga, ang nakita ko po doon sa mga alam ng grupo ni Brother Jigo Dugdog, sabi ko, dapat talaga ito maituwid. Hindi ho basa ng basa, hindi ho banat ng banat, hindi po yung basta may nabasa, yun na yun. Titingnan natin yung konteksto. Dahil paano mo i-reconcile? Ibig mo sabihin, yung pong bagong tipan, lalo na yung pagka binanggit niyo yung bagong tipan, is yung, ang mga aklat, rainbow ito. Diba? Kaya nga, may mga talata na hindi talaga yun ang tinutukoy, at may mga talata na, bagaman hindi ang kamatayan ni Kristo ang tinutukoy, pero meron pa rin yung connection. Kung titingnan natin kung paano yan na i-connect. No? At itong nasa unang kronika, 16, talata po ay 17, pinatutuhanan din kay Jacob na pinakapalatuntunan kay Israel na pinakawalang hanggang tipan. O yan, tapos doon sa Awit 105 verse 10, sabi naman yan, pinagtibayaon kay Jacob na pinakatuntunin sa Israel na pinakawalang hanggang tipan. Kung tutusin, kung susundan natin, Brother Gomer, ang argument nila Brother Jigo Dugdog na galing kay Brad Eli, di lalo lang natin napagtibay na itong bagong tipan nasa luma. Paano ngayon naging bago? Di ba? Kasi yung everlasting, kung yan din yung bagong tipan, kasi sabi niya, hindi ba? Ang kanya kasing tanong ay, yung ebanghelyo ba ni Kristo sa bagong tipan ay hindi yung everlasting covenant? Ay hindi talaga. Yun ang ibig sabihin. Bagaman may mga talata na may relasyon yan, pero may mga talata na hindi talaga yon ang ibig sabihin. Di ba? Tapos, paano itong nasa Isaias 24 at 5? Kasi kung ang para kay Jigo Dugdog, ayun din yon, mga kapatid, yung everlasting covenant, yung bagong tipan, ito yung nasa Isaias 24:5. Ano ang nakasulat? Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin,
sinira ang walang hanggang tipan. Ay di, mas pabor to Brother Gomer na yung everlasting covenant pala na yan, hindi dapat ay nandoon sa lumang tipan. Eh di lalong hindi nila pwedeng sabihin, Brother Gomer, ngayon, na wala na yung lumang tipan. Kasi yung lumang tipan pala, nandun yung everlasting covenant na sabi niyan, sinuira ng mga tao sa panahon ni Isaias. Paano ngayon yan? Kaya nga sabi ho natin, inuunawa, pinag-aaralan ng Biblia, ayon sa konteksto po nito. Eh, dahil kung susundan po natin yung argument ng marami, ay mas angat pa rin at mas tama pa rin ang turo ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Kaya, binigyan ho natin ng idea ang mga kasamahan ni Brother J. Gudugdog o kaya yung iba na gano'n din yung paniniwala. Papaano ngayon ito na yung Ebanghelyo o Bagong Tipan, hindi ba yan ang everlasting covenant? So, ulitin natin yung sagot. Bukod sa binanggit na ni Brother Gomer kanina, ay nakita po natin na may mga talata na everlasting covenant, pero hindi yun yung bagong tipan ni Kristo o Ebanghelyo ni Kristo. Tulad nung Bangaghari. O kung ngayon, kung sabihin ninyo, o hindi yun din. Pero sabi ko, may connection. Pag-aaralan natin yan. Pinag-aaralan yan kung paano ho yan na ikukunik. Kasi yung pong mga pagkikipagtipan na ginawa ng Panginoon noon, ay talaga naman ang pinakasentro ho talaga niyan ay ang ating Panginoon. Pero pag everlasting covenant per se, yung word, ay hindi. Pero yung ugat, yung pinakasentro noon, ay tinitrace po natin yan. Kasi pagka direkta natin, binigyan ng konklusyon, o di mas lalong tama ang Seventh Adventist. May everlasting covenant sa Old Testament. Eh di kung yan din yon, eh di meron ng Ebanghelyo si Kristo sa Old Testament. O di ba? Mas napaganda, Brother Gomer. Tama talaga yun, Brother Johnson. Kaya nga, kahit si Apostol Pablo, ito ay talagang naiintindihan niya. Ang sabi dito sa Hebreo, tingnan po ninyo yung Hebreo. Ilagay mo nga sa English ito, Brother Johnson, kay Brother Ervin. Sa Hebreo, dito sa 4 ng Hebreo, ang sabi dito sa talatang 1 muna, let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. Sa talatang 2, ito po yan. For unto us, sabi ni Apostol Pablo, was the gospel preached. Nakita po ninyo? Unto us, sabi niya, was the gospel preached as well as unto them. Sino yung them na tinatawag yan? Yung mga Israelita. Ang ibig sabihin, ipinangaral din sa mga Israelita itong ebanghelyo na pinag-uusapan. Ang ibig sabihin natin dito, Brother Johnson, yung ebanghelyo, ito yung paraan ng Diyos papaano ililigtas ang sangkatauhan. At ito ay sa pamamagitan ng ebanghelyo na ang tawag ng Biblia ay walang hanggang ebanghelyo. Isa lang po yan. Hindi ho yung dalawa na katulad nung itinuturo ng marami. Kaya sabi niya, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. So talagang ipinangaral sa kanila. Kaya maliwanag sa kaisipan ni Apostol Pablo nung sabihin niya, ulitin ko ulit, tingnan po ninyo yung Galatia 3:8. Basahin ulit natin. Napakaliwanag po ito sa kaisipan ni Apostol Pablo eh. Ang sabi niya rito, sa 3, ang talata ay 8 ng Galatia, at sapagkat ipinakita na ng kasulatan. Kita po ninyo, naaariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. So, yung palang pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ito kasi yung ebanghelyo, Brother Johnson eh. Ay sabi niya rito, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham. Nakita po ninyo yan? So itong ebanghelyo na pinag-uusapan natin ngayon, Brother Johnson, ay ito'y naipangaral na pala kay Abraham eh. Na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Yun. Kaya nga, tayo ay talagang naniniwala na ang ebanghelyo, iisa lang po yan. Nagsimula na yan sa Old Testament.
Correct. Yan po yung ibig sabihin nito. Ibig sabihin, Brother Gomer, ang laki ho ng problema doon sa mga nag-i-interpret ngayon, pinaghihiwala yung Old Testament sa New Testament at sasabihin, wala na tayo sa lumang tipan. Tapos ang tinutukoy namang lumang tipan, ito yung Genesis to Malakyas. Tama. Nasa bagong tipan na tayo, Mateo hanggang Apokalipsis. E paano ngayon yan? Yung Ebanghelyo, nando na sa Old Testament. Yan ang malaking problema nila. Oo nga. Kaya nagka-problema sila doon sa termino na bagong tipan. Pero kung titingnan mo yung ugat, Brother Johnson, ng termino na bagong tipan, tingnan po ninyo, saan ba nag-umpisa itong bagong tipan? Ay, ang bagong tipan, Brother Johnson, mababasa natin sa lumang tipan din eh. Ano ang sabi ng Jeremias 31:31? Na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. So kung papansinin po ninyo, mga kapatid, itong bagong tipan na tinatawag natin sa ngayon, Brother Johnson, ay ito'y ginawa din sa Israel eh. Kung papaanong yung lumang tipan ay sa Israel ginawa, ay ganun din itong bagong tipan ay sa Israel din gagawin pala ng Diyos ito eh. Na ano pa ang sabi sa talatang 32? Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Paano ba nasira itong tipan na ito? Simple lang. Kasi sabi ng mga Israelita, susunod kami. Ay hindi sila sumunod. Nasira ngayon yung tipan. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, kung nasira yung tipan, papaano ngayon matutupad ng Diyos yung pangako niya kay Abraham? Nakita po ninyo? Nangako na ang ating Panginoon kay Abraham eh. At ang Panginoon, kapag nangako, ay talagang tinutupad niya, Brother Johnson. Kaya nung itong tipan na ginawa niya sa Israel, sapagkat ito'y pangako niya kay Abraham, maliwanag po yan eh. Kaya ang sabi niya, gagawa ako ng bagong pakikipagtipan. Ano itong bagong pakikipagtipan ng Diyos? Aalisin ba yung kautusan? Ito kasi yung gusto nila ditong palabasin, Brother Johnson. Ang gusto nilang palabasin sa bagong tipan, wala nang kautusan. Yan ang naging problema nilang malaki. Bakit? Dito po, maliwanag ang sabi rito. Kung itutuloy po natin yung pagbabasa sa talatang 33. Ang sabi niya, kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. May nandyan pa rin yung kautusan, Brother Johnson. Hindi nawawala. Ano ang pagkakaiba? Makikita po natin ang pagkakaiba doon sa lumang tipan, isinulat sa bato, isinulat sa libro ni Moises. Ay dito ngayon, sabi niya, isusulat sa kanilang kalooban, itatala, at isusulat sa kanilang puso. Pagkatapos, sabi niya, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ay napakaliwanag po niyan eh. Yan po yung tinutukoy na bagong tipan. Ngayon, ano ngayon ang binasa na ni Brother Johnson eh? Yung sentro ng bagong tipan, Brother Johnson, yung dugo ng ating Panginoon. Yan. Di ba? Tama. Ang sentro po ng bagong tipan ay yung dugo ng ating Panginoon. Samantalang sa luma ay yung dugo ng mga hayop. Yan. Ito yung pagkakaiba. Sa lumang tipan, dugo ng hayop. Dito sa bago, kaya ang sabi ng Panginoon, ito ang bagong tipan sa aking dugo. Kaso lang sa kanila, pagkaintindi nila, ang bagong tipan, yung Walang utos. kautosan ni Kristo, Ebanghelyo ni Kristo, lumang tipan, 10 utos. Yan nga. Patay tayo dyan. Kaya Kaya nagkaka-problema. Kaya marami ang ayaw sa 10 utos kasi yun ang akala nila, lumang tipan. correct. Yan ang problema dyan. Oh. Pero kung babalikan mo yung pinanggalingan nitong termino na bagong tipan, ay si Jeremias pala ang unang nagturo niyan eh. Tama. At yan ay kinote ni Apostol Pablo sa Hebreo. Di ba? So maliwanag na
yung pakikipagtipan ng Diyos, kahit yung luma pa o kahit yung bago pa, ay ginawa ng Diyos sa bayang Israel. At yun ang paraan ng pakikipagtipan. Anong sabi niya rito? Basahin natin ang Hebreo 8, ang talata ay Gis. Ganito rin yun Kinote lang ni Apostol Pablo. Hebreo 8, Gis. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So maliwanag ito, Brother Jorson, na kapag ikaw ay nakipagtipan sa Diyos, isusulat pala sa iyong isip at sa puso mo yung kautusan. Hindi mo sasabihin na wala nang utos. Yan. Tama. Oh. Ay yung mga nagsasabi, Brother Johnson, ngayon na nasa bagong tipan na daw sila, ay ang isinisigaw naman wala nang utos. Ay itong bagong tipan naman, ang sinasabi, Brother Johnson, isusulat sa isip. Yun. At sa puso. Ang sa kanila, kung kailan sinulat sa puso at isip, nawala. Nawala. Yun ang malaking problema dyan. Yan. Samantalang sa Biblia, kung titingnan natin sa Deuteronomio 30:14, makikita ho natin kung bakit kailangan isulat sa puso. O ito, Deuteronomio 30, talatang 14. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso, upang iyong magawa. Yun. Sa kanila. Kaya pala ilalagay sa puso, Brother Johnson, para magawa. Nako, sa kanila, hindi ganun Ito ang nangyari, Abay, nung nilagay sa puso, nawala. Yun. Parang ganito ang nangyari sa talata nila. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo at sa iyong bibig at sa iyong puso upang mawala. Iyong iwala. Nakita po ninyo, mga kapatid. So, kaya yung mga gumagamit ng termino na yan, na bagong tipan, para palabasin na wala na ang 10 utos, ay talagang ngayon, ay napakalayo sa itinuturo ng Biblia, Brother Johnson. Iyon. Siguro, bago natin puntahan yung isang tanong mo dito, mga kapatid, binanggit mo na to, Brother Gomer, yung sa 14 ng Apokalipsis, ang pinakamagandang gamitin natin ay everlasting gospel. Gospel. Correct. Kasi ito po yun, Kasi yung gospel o ebanghelyo, yun ang magandang pagdugtungin. Everlasting gospel. Ito po, sa Apokalipsis 14:6. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita at walang hanggan may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Having everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth. Ang sabi po dyan. So, ibig sabihin, itong everlasting gospel na to, ano ito? Kaya kung titingnan po natin, mga kapatid, siguro magandang talakayan natin ito sa susunod, Brother Gomer, kung ano itong everlasting gospel. Kasi sa kasunod na talata, nandyan na Kailangan lang natin ipaliwanag ng mabuti yan, kasi pag pinaliwanag natin mabuti yan, itong everlasting gospel, hindi lang dito sa bagong tipan ang detalye niyan. Dahil sabi dyan sa talatang 7, ang everlasting gospel na yan na dapat ibalita sa bawat angkan, wika at bayan, ang sabi po ay sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, yan ang una. Pangalawa, magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Tapos sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So, karugtong pa niyan, yung nasa 8, isa pa sa dapat na ibalita ay yung naguho
yung pagkaguho ng dakilang Babylonia na nagpainom ng alak ng kagalitan sa pagitan ng kanyang pakikiapid. Ito po mga kapatid at mga taga-subaybay, ang dapat ho natin maintindihang mabuti. Paano ba sa tingin mo, Brother Gomer? Ituloy na natin ito o... Ibig sabihin, Brother Johnson, diyan sa binasa natin sa Apokalipsis 14, yung everlasting gospel pala, mayroon kang gagawin. Naman. Napakaliwanag eh. No, baka nandyan, Matakot. Baka- Una, matakot kayo sa Diyos. baka nandyan yung Ay, mga suki paano ba natin, ang Brother Gomer. pagkatakot sa Diyos? Ito'y pagsunod sa kanyang mga kautosan. Yan nga.